Ito ang laman ng text message niya. Hindi ko talaga akalain na seryoso ito sa pagpa-franchise ng business namin na Sir Xavier. I mean, wala namang masama doon. Kaya lang ay masyado paadang maaga para gawin ito ang bagay na iyon. Pero sa huli gagawin ko ang lahat para sa negosyo namin dalawa. Kaya kahit na mahihirapan akong sabihin dito ang tungkol sa balak ni Lemuel, ay gagawin ko pa rin. May pag-aalangan kong hinanap ang number na Sir Xavier at tinawagan ito. Hindi ito agad sumagot. Malamang na busy naman ito kaya hindi nito nakuhang sagutin ang tawag ko. Tinawagan kong muli ang number niya at lumakas ang kabog ng dibdib ko nang isang babae ang sumagot. Hello? Nabusesan ko agad sa Hazel nang sagutin ito ang tawag ko kaya nahigit ko ang paghinga ko para kumuha ng lakas ng loob na sagutin ito. Hey po, this is Monica. Maikli kong sagot sa kanya. Oh, sorry, hindi agad kita nakilala. Sorry but Xavier is sleeping right now. Paliwanag niya sa akin. Dapat pa ba ako magtaka kung magkasama mga ito ng mga oras na iyon? Kahit sobrang sakit ay pinilit kong itago ang nararamdaman ko para makontrol ko ang lungkot na bumabalot sa akin ngayon. Ganun po ba? Sige po, pakisabi na tumawag ako sa kanya dahil may importante akong sasabihin tungkol sa shop. Bilin ko na lang sa kanya. Okay, I'll just tell him once he's awake. Sa puntong iyon ay talaga nakaramdam na ako ng pagkatalo. Ganun palang pakaramdam na kahit konti ay umasa ka, pero sa huli ay talagang wala kang makukuha kahit na ano. Nangihina akong ibinaba ang cellphone ko sa isang maliit na table sa labas ng shop. Nang dahil sa isang tawag na iyon ay naubos ang natitira kong lakas para sa araw na iyon. Napatingin na lang ako sa malawak na dagat at dinama ang simoy ng hangin na dumadampis sa balat ko. Kailanman ay hindi madaling umibig. Yun ang natutunan ko sa buhay at simula ng mahalin ko si Xavier Montefalco. Palaging may kirot na dala ang pagmamahal, pero sa huli ay gagaan din ang lahat ng iyon kapag natutunan mong tanggapin ang lahat. Maging ang pahalagahan ng sarili mo ay masasabi kong susi para tuluyan kang makalimot at magpatuloy sa buhay. Nagmumuni-muni ako nang mahagip ng mga mata ko ang isang lalaki na nakatingin sa akin. May ilang kilometro mula sa kinauupuan ko. Bigla ko natakot sa mga titig niya. Yung mga tingin na may dalang kakaibang takot na noon ko lang naramdaman. Nakasuot ito ng isang bonnet na kulay itim. Naka-jacket din ito kahit na hindi naman gaanong kalamig ang panahon. Malalim ang mga mata nito na tila pagod o puyat ng buong magdamag. Hindi ito kumurap man lang nang mahuli ko siyang nakatitig sa akin. Tumayo ang mga balahibo sa buong katawan ng mapagtanto ko na hindi normal ang ginagawa nitong pagtitig sa akin dahil hindi naman kami magkakilala. Tumingin ako sa paligid at nagbabaka sakali akong may makita pa akong kakaiba pero wala naman ako napansin. Nang balikan ko ng tingin ng lalaki na nakatayo malapit sa shop ay bigla na lang itong nawala. Napahawak ako sa gawing kaliwang dibdib ko at dinama ko ang takot na naramdaman ko nang dahil sa lalaki nakita ko kanina. Napatayo na ako ng upo mula sa silyang kinauupuan ko at agad akong pumasok sa loob ng shop. Pagkapasok ko sa shop ay agad kong inutusan si Ferry para ikuha ko ng tubig. Biglang nawalang ng lakas ang mga binti ko para gawin ang mga bagay na iyon. Okay lang po kayo, Ma'am Monica? Nag-aalalang tanong niya sa akin matapos kong mapangalahati ang baso ng tubig na inabot niya sa akin. Oo, okay lang ako. Para po kasing takot na takot kayo nang pumasok kayo kanina galing sa labas. Napansin pala nito ang naging kilos ko nang pumasok ako sa loob ng shop nang wala sa oras. Kasi natahimik ako bigla nang maalala ko kung dapat kong sabihin sa kanila ang nakita ko at pati ang mga kasama ko sa shop na staff ay matakot din. Nagdalawang isip akong ikwento ang nakita ko. Baka naman namamalikmata lang ako at hindi talaga sa gawi ko nakatingin ng lalaking iyon. Sa huli ay hindi ko na lang sinabi ang nakita ko kanina sa labas at nang hindi na ito makalika ng anuman takot sa mga kasama ko. Nang maubos ko ang laman ng tubig sa baso na hawak ko ay bahagya akong kumalma. Marami ring tao sa shop ngayon at karaniwan ay mga naka-office sa tire. Malamang na nagtatrabaho ang mga ito sa iba't ibang kumpanya at nabalitaan ito ang pagbubukas ng shop namin. Nagtungo ako sa banyo para mag-CR pagkatapos at binilinan ko ang gwardiya na huwag aalis ng pinto ng shop ano man ang mangyari. Saglit ako nagkaroon ng trauma dahil sa lalaki nakita ko kanina sa labas. Nagtagal ako ng halos 5 minuto sa banyo. Pagbalik ko,
Sa mismong shop ay sinalubong ako ni Eliza na lumapit pa sa akin mula sa cashier. Ma'am Monica, nasa waiting area po mommy at daddy niyo. Turo niya sa akin sa isang panig ng shop kung saan may isang bilog na mesa at 2 upuan na gawa sa bakal, intended para sa mga naghihintay na mamimili o kasama ng mga mamimili. Nagulat ako nang makita ko mga magulang ko sa isang sulok ng shop. Nakatalikod si mommy kaya si daddy ang unang nakakita sa akin. Agad niya akong initian at para bang sa isang iglap ay gusto ko silang mayakap na dalawa. Unti-unti akong lumakad papunta sa pwesto nang makita ni mommy na nakatingin sa akin si daddy habang naglalakad ako. Kusa itong lumingon para salubungin ako ng masayang ngiti. Anak, Monica. Tumayo si daddy para yakapin ako. Napayapa ang pakiramdam ko nang sa wakas ay makita ko silang dalawa. Ilang buwan na rin simula nang umalis ako sa bahay namin. Hindi man kami nagkakaintindihan ng madalas pero sa puso ko ay palagi kong hinahangad ang kaligtasan nilang dalawa, kasama ang kapatid kong si Michael. Ang huling balita ko sa kanila ay nagkasakit si mommy at pinapauwi akong pilit ni Michael pero hindi ko ginawa. Dad, sambit ko sa mahinang boses. Saglit niya akong pinakawalan at hinayaang makita ang kabuuan nila. Mommy, bati ko din kay mommy na buo ang ngiti na ibinigay sa akin. Ibang-iba ang ngiti na nakikita ko sa mga mata ng mga magulang ko ngayon, hindi katulad ng huling beses na nag-usap kaming tatlo. Galit sila sa akin. Ang tingin nila ay isa akong pabayang anak at hindi man lang sinusunod ang mga gusto nila. Hindi ko inaasahan na pupuntahan nila ako ngayon kung saan ako masayang nagtatrabaho. Sana lang ay hindi nila ako pagalitan na naman sa pagkakataong ito. Hindi rin nakatiis si mommy at tumayo na rin ito para yakapin ako. Bata pa ako nang maramdaman ko ang ganoong pakaramdam na yakapin ng mga magulang ko. Habang lumalaki ako ay nasanay na kami ni Michael na nalilimos ng oras sa mga magulang namin dahil mas marami pa silang nilalaan na oras sa trabaho kaysa sa aming mga anak nila. Kumusta ka na anak? Nabalitaan namin sa kapatid mo ang pagtatayo mo ng negosyo kasama si Xavier Montepalco. Tama ba? Paninigurado ni mommy. Ang himig ng boses niya ay parang nasasabik na malaman ang isang katotohanan mula sa akin. Napatango ako bilang sagot sa tanong niya. Doon tuluyang sumilay ang ngiti sa mga labi ni mommy. Si daddy naman ay palagi naman itong nakangiti sa akin. Sadya lang na hindi ito makapagsalita nang naaayon sa gusto nito dahil kay mommy. Naiintindihan ko naman si daddy dahil asawa niya si mommy at dapat siyang makinig at sumunod sa kanya. At dahil doon ay hindi niya ako masuportahan sa mga bagay na dapat ay mga magulang ang unang gumagawa sa mga anak nila. Masaya kami na maayos ang kalagayan mo ngayon anak. Si daddy ang unang nagbukas ng usapan nang pare-pareho na kaming nakaupo. Napatingin ako sa kanila pagkatapos. Opo daddy, maayos naman po naging kalagayan ko nung umalis ako sa bahay natin. May pait kong sabi. Gusto kong maramdaman nila na kahit paano ay tama ang naging desisyon ko na umalis sa bahay namin para hanapin ang talagang magpapasaya sa buhay ko. San ka ngayon nag-stay anak? Si mommy ang nagtanong. Tumingin ako sa kanya ng diretso bago sinagot ang tanong niya. Sa Pasay po mommy, mayroon akong kondo na nakuha doon na pansamantalang tinitirhan ko. Buong pagmamalaki kong sagot sa kanya. Ayokong isipin nila na nahihirapan ako noon, kaya kahit na hindi totally na sa akin ang kondo na iyon at si Sir Xavier ang naghuhulog nito pansamantala, ay sinabi ko na rin sa mga magulang ko ang tungkol doon. Mainam naman pala at maayos ang kalagayan mo sa tinitirhan mo ngayon. Si Xavier, ang business partner mo hindi ba? Hindi ba siya pumapasyal dito? Makaulog ang tanong muli ni daddy na ikinataas ng mga balikat ko saglit. Minsan po, nag-i-stay siya dito sa shop maghapon, pero madalas ay nasa ibang negosyo niya mas pinipiling mag-focus. Napatango na lang si daddy sa naging sagot ko na totoo naman. Katulad nga ngayon, hindi man lang ito nagpakita sa shop. Totoo bang nababalitaan namin sa media na may relasyon si Xavier sa artistang si Hazel Anderson? Nakuha pang itanong ni mommy ang tungkol sa isyong iyon. Pamilyar naman ang mga magulang ko sa mga Montefalco. At kilala ang angkan ng mga ito sa business world. Kaya lang ay nagulat pa rin ako sa naging interes ni mommy na malaman ang totoong status ng relasyon ni Sir Xavier kay Hazel Anderson. Maski ako hindi ko na rin alam ang dapat kong isipin kapag naririnig ko ang pangalan ng mga ito na hindi na ata tinatantanan ng mga media. Siguro ay dahil sa sikat at kilala si Hazel sa show business.
Kaya ganun. Isama pa na ang nalilink na lalaki dito ay galing sa isang prominenteng pangalan ng mga magagaling sa negosyo. Kaya siguro marami ang nagkaka-interest na malaman ang buong kwento sa personal na buhay ng mga ito. Uminom muna ako ng juice saglit saka ko sinagot ang tanong ni Mommy. Mom, business partner po kami ni Sir Xavier at hindi parte ng pagiging magkasama namin sa negosyo. Ang alamin kung ano estado ng personal niyang buhay. Kalmado kong sagot sa kanya na halatang ikinadismaya ni Mommy. Ganun ba? Ang buong akala pa naman namin ay, Sweetheart, putol ni Dad sasabihin pa sana ni Mommy. Nagtatanong lang naman ako. Depensa ni Mommy kay Dad at saka nito palihim na inirapan ng asawa. May sarili na mga buhay ang mga anak natin at yun ang dapat mong unawain, sweetheart. Alam ko naman iyon. Ibig kong matawa sa naging sagot ni Mommy. Parang hindi tong Mommy na nakilala ko dati na kulang na lang ay ipagduldulan ako sa mga mayayamang anak ng kakilala nito sa negosyo. Anak, kung may problema ka o gusto mo nang umuwi sa bahay ay magsabi ka lang. Bigla ay sabi ni Daddy na ikinalingin ko sa gawin niya. Handa na nga ba akong bumalik sa bahay namin at maging sa poder nila? Parang nakaramdam ako ng kalayaan at kaligayahan ng pansamantala ay malayo ko sa kanila at nahanap ko ang sarili ko. Kahit kailan ay hindi ko maitatangging mga magulang ko sila. Sila ang pamilya ko at mahal ko sila. Pero darating din pala sa punto ng buhay mo na nanaisin mong mapalayo sa kanila para na rin sa sarili mong kapayapaan. Dad, we know anak, maghihintay kami sa pagbabalik mo sa bahay natin. At sana sa pagbabalik mo, may kasama ka ng mapapangasawa ha? Maliwanag ba? Bigla ay nagbiro si Daddy. Tingnan mo si Nicole na kaibigan mo. Sino bang makapagsasabi na isang Montefalco ang makakatuluyan niya, hindi ba? Buhay reyna na siya ngayon. Sabat pa ni Mommy. Kahit kailan talaga ay napaka-materialistic nito. Mom, magkakilala na po si Nicole at Hunter dati pa. Kaya nang magkita sila ay may foundation agad ang pagsasama nilang dalawa. Paliwanag ko kay Mommy para maintindihan nito na hindi lang basta hinilan ni Nicole si Hunter at pinilit na pakasalan. Sa tono ng boses ni Mommy ay parang nahihimigan ko ng inggit ang bawat sinasabi niya. Malamang na iniisip nito na gayahin ko si Nicole na isang Montefalco ang hanapin ko at maging asawa. Napabuntong hininga na lang ako at nagpatuloy ang pag-uusap namin na mag-anak kahit na may bagay pa rin akong gustong salungatin sa mga sinasabi ni Mommy. Xavier's personal voice. I am now in my own penthouse where I chose to stay. Kaalis lang ni Hazel kanina nang dumalaw siya at may dala pang mga pagkain. Lately, I refrained from visiting the shop and seeing Monica. I made myself busy just not to think of her. Ang buong akala ko ay sapat na ang mapalapit sa kanya para makuha siya pati ang pag-ibig nito. But I discovered it wrong. Mas nasasaktan ako sa tuwing lumalapit ako sa kanya pero siya naman mismo ang lumalayo. At napatunayan ko iyon ng ilang beses ko siyang halikan. Alam ko napipilitan lang siyang sumunod sa akin just for the sake that we are business partners. Kahit na anong gawin ko ay hindi ko pa rin maramdaman na makakaya niya akong mahalin. There's a hesitation, fear and totally just not comfortable being near with me. That's why I've decided to temporarily stay away from her. Ayoko siyang pilitin na magustuhan o mahalin ako ng sapilitan because it's not the way I wanted her to be in my life. Nahihirapan ako sa tuwing nakikita kong hindi siya masaya sa kung paano ko siya minamahal. At naisip ko na ang paglayo pansamantala sa kanya ang dapat kong gawin. But every time I think of Monica and the possibility that she will fall in love with Limuel, doon ako binabalutan ng takot. Fear of losing her and being with another man is the most painful emotion I endure because of the love that I truly felt for her. Nang makita ko silang magkasama sa isang restaurant na kinainan namin ni Hazel, ay sumibol ang selos at galit ko para kay Limuel. Nagsiselos ako dahil mas gusto pa itong makasama ni Monica kaysa sa akin. I realized that not all things in this world can be yours. Even the happiness brought by the person you love can be easily yours as you want. Pilit kong tinago ang emosyon ko ng mga oras na yun para na rin kay Monica. Ayokong tuluyan siyang magalit sa akin at maramdaman nitong hindi ko iniisip ang feelings niya sa maraming bagay. Halos hindi ako makakilos ng maayos sa tuwing naiisip ko kung anong kalagayan ni Monica sa shop. That's why I ordered someone to install CCTV
outside the shop. Sa loob ng shop ay mayroon naman personal na nakakabit na CCTV doon at alam ni Monica iyon. Kaya para makasiguro sa safety niya, kahit na hindi ako personal na nagpapakita sa shop, ay pati sa labas nito ay nagpa-installed na rin ako ng CCTV. At ganoon na lang ang gulat ko nang i-review ko ang CCTV sa cellphone ko at makita ko kung gaano natakot si Monica nang dahil sa isang lalaki nakasuot ng bonnet at jacket. Napaayos ako ng upo para i-zoom ang kuha ng CCTV kung saan nakita ko kung paanong tingnan ng masama si Monica ng lalaking iyon habang nakakubli ito sa malaking halamanan. Sunod kong nakita na takot na pumasok si Monica sa loob ng shop matapos nitong magpahinga at magambala ng dahil sa kahinahinalang lalaki na nakita nito sa labas ng shop. Maging ang pagbisita ng mga magulang ni Monica ay nakita ko din sa CCTV. Masaya ako na kahit paano ay nag-uusap na mga ito. Agad kong tinawagan ng private investigator na kakilala ko para paimbestagahan ng lalaking nakita ko sa CCTV ngayon lang. Kailangan ko malaman kung sino ito bago ito may gawing masama kay Monica. Hindi ko siya kayang makitang mapahama kaya mas dapat ko siyang protektahan sa mga taong nagbabalak ng masama dito. Hello James? Sir Xavier, napatawag po kayo. May isasend akong kuha sa CCTV. Gusto ko sanang imbestigahan mo ang taong iyon as soon as possible. Utos ko sa kanya. Okay, copy po sir. Inform ko po kayo agad once na may makuha kong info sa taong pinapahanap niyo sa akin. Agad naman niyang sabi. Kumuha din ako ng 2 pambanday sa shop na mga tao bukod sa guard na una ko nang kinuha. Gusto ko makasiguro na magiging safe si Monica kahit na hindi niya ako kasama sa lahat ng oras. Yun ang pangako ko sa sarili ko until we are in the same boat at handa na kami maglayag na magkasama sa buhay. I don't know when, but the hope I have still says in my heart that I should hold on until we can love each other forever. Monica's personal voice. Nagulat ako nang pagpasok ko kinabukasan sa shop ay may 2 unipormadong lalaki ang kausap ni Manong Guard. Baka naman nagtatanong lang ang mga ito pero nang ipakita ni Manong Guard ang logbook ng mga pumapasok at lumalabas sa shop ay bigla akong naguluhan. Agad ako naglakad papalapit sa pinto ng shop para malaman kung ano ang nangyayari sa loob at may mga lalaking armado ng mga baril ang kausap ni Manong Guard. Oh, nandiyan na pala si Monica. Sabi agad ni Manong Guard nang makita akong papalapit sa mga ito. Ako na ang nagbukas ng pinto at busy si Manong Guard habang nakikipag-usap sa 2 taong katabi nito. Manong, may problema po ba? Tanong ko naman agad sa kanya at pagkatapos ay salitan kong tiningnan ng 2 lalaking hindi ako pamilyar sa itsura. Good morning po, Ma'am Monica. Halos ay magkasabay nitong bati sa akin. Alangan naman akong ngumiti sa harap nila at nagsalita. May kailangan po ba kayo mga kuya? Agad kong tanong sa kanila. Nakangiti naman sila kaya kahit may nakasabit na baril sa kapwa nila tagiliran ay natatabunan nito ang takot ko habang nakaharap ako sa kanila. Ma'am, pinadala po kami dito ni Sir Xavier para magbantay. Tumaas agad ang kilay ko sa narinig kong dahilan ng mga ito kung bakit bigla na lang lumitaw ang 2 lalaking ito sa shop. Magbantay? Para saan po? Curious kong tanong sa kanila. Para po masecure ang shop laban sa mga masasamang tao na nagbabalak na pasukin po itong shop nyo. Hindi ko pa rin talaga maintindihan ang point ni Sir Xavier kung bakit kailangan pa nitong dagdagan ng security sa shop samantalang may isang security guard na nakabantay sa pinto. At kung iisipin din ay dagdag sa gastos din ito sa kita ng shop kung mas maraming tauhan ang babayadan kada buwan. Kailangan ko siyang makausap. Kuya, tatawagan ko lang saglit sa office si Sir Xavier. Kayo na munang bahala sa kanila, Eliza. Bilin ko sa isa sa mga staff. Okay po ma'am. Naglakad ako papasok sa office habang kinakapa ko sa loob ng bagang cellphone ko. At nang makapasok na ako sa loob nito ay nagsimula na akong tumawag kay Sir Xavier. Agad naman itong sumagot sa tawag ko. Hello? Si Sir Xavier ang una nagsalita. Naunahan na naman ako ng kaba nang marinig ko ang baritono nitong boses. Sir, good morning po. Pilit kong pinakalma ang boses ko kahit parang kinakapos ako sa hininga pagkarinig ko pa lang ng boses niya sa kabilang linya. Good morning, Monica. Bati niya din sa akin. Sir, regarding po doon sa 2 additional na guard na pinadala niyo dito sa shop.
Sinadya kong ihangan sasabihin ko para ito na mismo ang magtuloy sa kung ano ang tunay na dahilan nito at kinailangan pa nitong magdagdag ng bantay. Oh, about that? Sorry, hindi ko nasabi sa iyo agad ang tungkol sa kanila. I ordered them to secure the area of the shop. Marami na kasi ang masasamang loob na pwedeng pumasok sa shop na hindi natin inaasahan. I just want to make sure that everything is okay in our shop, even without my presence. Paliwanag niya sa akin. Pero sir, okay naman po kami dito sa shop kahit na si Manong Guard lang ang kasama namin hanggang magsara ang shop. Reklamo ko. Wala naman pong masamang nangyayari. Maliban sa kahinahinala kong lalaking nakita kahapon. Yun sana ang gusto kong idagdag kaso ay hindi ko na lang sinabi para na rin hindi siya lalo mag-alala na may hindi nga pang karaniwang nangyayari sa shop. It's better to be sure than sorry, Monica. Naisip ko lang po kasi sir, sayang ang ibabayad natin monthly sa 2 additional na bodyguard na nadagdag dito sa shop. Don't worry about that. It's on me. Ako ang bahala sa bayad nila. Napalabi ako sa sinabi niya. Okay, siya naman palang bahala sa bayad. Sagot ko sa isip ko pagkatapos nitong magsalita. Okay po sir, kung talagang kailangan na may bantay din sa labas ng shop ay kayo na pong masusunod. Pagsuko ko sa kanya. Wala naman siguro magiging problema kung hahayaan ko siya sa mga plano niya sa shop. Total ay business partner naman kami. Saglit ko nakalimutan ng pader na humaharang sa aming dalawa nang dahil sa nararamdaman ko sa kanya. Para sa negosyo namin ay handa kong gawin ang lahat kahit pa ang magsinungaling na okay lang ang distansyang meron kami ngayon. I'll call you later once I finish my meeting here at the agency. Nagmamadali nitong sabi sa akin. Pati ang sasabihin ko sanang balak na mag-franchise ni Lemuel sa negosyo namin ay hindi ko na nasabi. Napatitig na lang ako sa screen ng cellphone ko nang kusang mamatay ang tawag sa kabilang linya. Sunod ako na pabuntong hininga. Akma ko sanang panggigigilan ng cellphone ko at aakmaan ng kutos nang maalala ko may CCTV nga rin palang nakastall sa loob ng office na ito. Kaya nagpigil na lang akong gawin ang bagay na iyon. Bago ako lumabas na opisina ay pinasadahan ko muna ng tingin ang loob nito na parang may hinahanap akong butiki sa siling nito. Pinagmasdan ko ang mga tao sa labas ng shop. Merong nagtangkang pumasok. Pero nang makita ng mga ito ang nasa labas na 2 guard na parehong may nakasukbit sa bewang ng mga baril at bala nito ay napapaatras na mga customer sa pagpasok sa shop. Napapailing na lang ako sa ilang beses kong nasaksihan na senaryo maghapon. May ilan pa rin naman bumili at hindi inalintana ang mga guards na nakabantay sa labas at loob ng shop. At bumibili pa rin ang mga ito. Pero kung susumahin ay halos 1/4 lang ata ang naging sales namin ngayon maghapon. Monica, mukhang natakot po ata mga customer natin sa bagong mga guards na nasa labas ng shop. Kaya kunti lang ang benta natin ngayong maghapon. Puna ni Fairy na sinang-ayunan naman ni Eliza. Sa tingin ko rin ay iba ang iniisip ng mga customers kapag nakita nila agad ang mga bantay sa labas na may mga baril pa sa katawan. Napabuntong hininga na lang ako sa mga punang sinabi ng mga staff na kasama ko. Kailangan ko makausap si Sir Xavier para sabihin ang mga nangyari sa shop sa buong maghapon. Nagpaalam muna ako sa kanila at sinabing may asikasuhin lang ako sa loob ng office. Bumalik muli sila Eliza sa counter pagkatapos. Nang nasa loob na ako ng opisina ay kinuha ko agad ang cellphone ko at tinawagan si Sir Xavier. Hindi naman siguro masama na sabihin ko sa kanya na hindi nakabuti ang pinadala niyang mga bantay sa shop. Imbis kasi na dumami ang mga customers ay nabawasan pa. Ilang segundo na nag-ring ang number niya, saka lang nito sinagot ang tawag ko. Hello? Palagi ako naghihintay na una itong magsalita bago ako sumagot. Good afternoon po Sir Xavier. Yes Monica, may problem ba sa shop? Agad ay tanong nito sa akin. Alam nito na tungkol agad sa negosyo namin dalawa ang dahilan ng pagtawag ko. Tumawag po ako sir para sabihin na bumaba ang sales natin ngayong araw. Hindi ito agad sumagot at parang may kausap sa tabi base sa mga ingay na naririnig ko. At sa kanya ako muling sinagot nang sabihin nito sa katabi na mamaya na lang niya pipirmahan ng mga papeles na kailangan nito. What do you mean? Bumaba ang sales natin ngayong araw, Monica? Opo, tama po kayo nang narinig sir. Bumaba ang sales natin ngayong araw dahil sa 2 guards na pinadala niyo po dito sa shop. At saka, bakit po ba kailangan na dagdagan pa ang mga nagbabantay dito sa shop, sir?
Curious kong tanong sa kanya. For your safety. Una nitong sabi. Nangunot saglit ang noo ko at pilit na iniintindihan sinabi niya, saka ito muling nagsalita. I mean, for your safety and the people in the shop. Habol nitong dahilan. And I don't get the point kung bakit sila ang dahilan at bumaba ang sales natin. Mahinahong sagot ni Sir Xavier sa akin. Kasi po sir, medyo natakot po ata yung mga customers nang makita nila na may nakabantay na guard sa labas ng pinto ng shop. Tapos may mga nakasabit pang baril. Actually po, hindi lang po medyo natakot. Sobrang natakot po siguro sila. Baka ang akala nila ay hindi safe pumunta dito sa loob ng shop kaya ganun. Narinig kong tumawa ng manipis si Sir Xavier sa kabilang linya. May nakakatawa kaya sa sinabi ko at ganoon na naging reaksyon nito? Inisip ko pa kung may mali din akong nasabi o papano. I get it. Maikli nitong sagot. So paano po kaya ang dapat natin gawin sir? Hindi po pwede na ganito everyday ang sales natin nang dahil sa mga bantay na nasa labas po ng shop natin. Patuloy kong reklamo sa kanya. Tama lang naman na sabihin ko sa kanya ang point ko dahil nakasalalay doon ang pag-unlad o pagbagsak ng negosyo naming dalawa. I will talk to them about what happened today in the shop. Sunod niyang sabi. Medyo nagaanan ako ng pakiramdam sa sinabi niya at kahit paano ay naiintindihan nito ang point ko kung bakit ko pinaglalaban na hindi nakabuti ang pagdadagdag nito ng mga bantay sa labas ng shop. Okay po sir, thank you. At hindi nga nagtagal ay nagpaalam na rin ito sa akin na may aasikasuhin pang ibang mga bagay sa agency. Saka nito haharapin ang issue na sinabi ko sa shop namin. Lumipas ang ilang araw at hindi na nga pinabalik ni Sir Xavier ang 2 bodyguards na nagpunta sa shop para bantayan kami o ang mga mamimili. Unti-unti ay bumabalik na ulit ang mga customer na regular na bumibili sa shop namin. Hindi ko rin namalayan at hapon na rin pala. Busy ang mga kasamahan ko sa shop sa pag-entertain ng mga customer. Nang silipin ko ang cellphone ko ay doon ko nakita ang isang text na galing kay Limuel. Okay po sir, thank you. At hindi nga nagtagal ay nagpaalam na rin ito sa akin na may aasikasuhin pang ibang mga bagay sa agency. Saka nito haharapin ang issue na sinabi ko sa shop namin. Lumipas ang ilang araw at hindi na nga pinabilik na Sir Xavier ang 2 bodyguards na nagpunta sa shop para bantayan kami o ang mga mamimili. Unti-unti ay bumabalik na ulit ang mga customer na regular na bumibili sa shop namin. Hindi ko rin namamalayan at hapon na rin pala. Busy ang mga kasamahan ko sa shop sa pag-entertain ng mga customer. Nang silipin ko ang cellphone ko ay doon ko nakita ang isang text na galing kay Limuel. Busy daw ito sa trabaho kaya hindi nakakadalaw sa shop. Binanggit din ito ang tungkol sa pag-franchise nito sa negosyo namin na nakalimutan ko nang banggitin kay Sir Xavier nang huli kaming magkita sa restaurant. Kahit papaano ay nalilibang ako sa mga ginagawa ko dito sa shop. Kaya paminsan-minsan ay nawawaglit sa isipan ko ang tungkol sa nararamdaman ko kay Sir Xavier. Naramdaman ko na lang na kusang nakakalimot ang isip ko pero hindi ang puso. At kahit na hindi kami madalas na magkita ay namimiss ko pa din siya. Yung pagkamiss na gusto ko siyang puntahan kung nasaan man siyang dako ng Manila para makita at makausap lang. Siguro nga ay maling umasa pero yun na lang ang natitira sa akin ngayon. At hanggang hindi ko nababalitaan na may asawa na ito ay baka pwede pang humiling ang puso ko na manatiling positibo na isang araw ay mapapansin din niya ang presensya ko. Ang huling beses na hinalikan niya ako, ang nanatili kong pag-asa na isang araw ay magbago ang ihip ng hangin at magustuhan din niya ako. Hindi naman ako ganoon kapangit siguro para hindi magustuhan. Oo, sa katayuan ko ngayon ay wala akong may pagmamalaking maraming pera pero handa kong gawin ang lahat para magtagumpay din sa buhay. Ma'am Monica, kain po muna kayo ng banana Q. Alok sa akin ni Fairy na halatang masaya sa merienda nito. Salamat Fairy. Yung iba nating kasamahan nakapag merienda na ba? Kapag wala namang customers ay salitan silang kumain. Sabi ko na lang kay Fairy. Alam na po nila yun, Ma'am Monica. Huwag na po kayo mag-alala at malaki na po sila. Sabay tawa nito. Nang sumapit ang closing ng shop ay binala ko magpaiwan para ayusin ang mga record ng sales nitong nakaraang araw. Sigurado po kayo, Ma'am Monica? Magpapaiwan muna po kayo dito sa shop? Wala po kayong kasama dito dahil mamaya pa pong 9 PM ang dating ng kapalit ni Manong Roger. Ang binabanggit ni Eliza ay ang kapalitang gwardya ni Manong Roger.
Bigla kasi ito nagpaalam kanina na mag-half day at sinugo daw sa ospital ang anak nitong bunso. Tutal at araw pa naman kaya hindi na kami nag-abala pang humanap ng kapalitan nito at hihintayin ko na lang ang papalit sa kanya mamayang gabi. Okay lang ako? Sige, mauna na kayo. Tatapusin ko lang ang report para maipasa na kay Sir Xavier at mapirmahan niya. Paniniguro ko sa kanila. Sigurado po kayo, Ma'am Monica ha? Oo, siguradong sigurado ako. At hinatid ko na sila ng tingin palabas ng pinto. Hindi ko rin kinalimutan na ilak ang pinto at i-check kung nakalagay na ang signage na close sa pinto. Nang masiguro ko na maayos ang lahat sa mismong shop ay nagpasya na akong tumungo sa office para doon gawin ang report. Total ay may desktop naman doon. Hindi pa rin naman ako nagugutom dahil sa kinain kong saging kanina at shake. Pagkasarado ko ng pinto ay sinimulan ko ng buksan ang desktop para mag-type. Noong una ay tahimik pa ang kapaligiran ko. Sanay naman ako sa ganoong environment lalo na at mag-isa lang ako sa kondo. Sa bahay naman namin dati ay palagi lang ako sa loob ng kwarto pagkagaling sa work. Kaya nang may mapansin akong kakaibang ingay na nagmumula sa labas ng pinto ay mas doon pa ako kinabahan. Sinigurado ko naman na nakalak ang pinto sa front door kanina. At bigla akong kinabahan na maalala ang isa pang pinto na nagsisilbing emergency exit door. Hindi ko na-check kung binuksan pa ito ni Eliza. Napatayo ako. Bigla nang may mga yapak akong narinig sa labas ng pinto. Lumakas ang kaba sa dibdib ko na halos yun na lang atang naririnig ko maliban sa binabantayan kong mga yapak ng paa sa labas ng office. Wala naman sanang masamang loob na nakapasok sa shop. Umusal ako ng dasal at hindi ko alam kung anong gagawin ko kung sakaling tama ang hinala ko. Ang kita ng shop ay nakalagay sa isang secret vault na nandito din sa loob ng office. Kada linggo ako nagpapapasok ng pera sa joint account namin ni Sir Xavier para pareho naming mamonitor ang financial status ng negosyo namin. Kahit ang mga staff ay hindi alam ang vault na iyon at tanging kami lang dalawa ni Sir Xavier ang nakakaalam kung saan nakalagay ang taguang iyon. Nang hindi huminto ang mga yapak ng paa para bang sadyang may hinahanap ay mas lalo kong kinabahan. Doon ko naisip na tawagan si Sir Xavier para humingi ng tulong. Dali-dali kong pinindot ang cellphone ko para tawagan siya nang biglang pabalang na bumukas ang pinto. Napahinto ako sa pagtawag sa cellphone ko at naiwan itong nasa ere habang nakatitig ako sa isang bulto ng katawan ng lalaki na nakabonet ang ulo. Balot na bulot ang katawan nito ng jacket at pantalong maong. Sino ka? Takot na takot kong tanong dito. Kahit na nakabonet ito, hindi ako maaaring hindi makaramdam ng takot, lalo na't mag-isa lang ako ng mga oras na iyon. Nagkita din tayo sa wakas ng malapitan. Malaki ang boses nito nang sabihin nito ang mga bagay na iyon. Kulang na lang ay may hagis ko ang cellphone na hawak ko sa takot at nagpara akong isang estatwa dahil sa taong nasa harap ko ngayon. Hindi kita kilala. Huwag kang lalapit. Tatawag ako ng pulis. Hiyaw ko sa kanya pero tinawanan lang niya ako na lalong nagpakaba ng dibdib ko. Hindi ito pangkaraniwang tao sa itsura dahil malaking tao ito at halatang batak ang katawan sa trabaho base sa build nito. Nang dahil sa characteristics nito ay bigla kong naalala ang lalaki sa labas ng shop na aksidente kong nakita noong nakaraang mga araw. Posible kayang ito rin ang lalaking nasa harap ko ngayon? Kahit tumawag ka ng pulis, wala silang magagawa at hawak na kita ngayon. Monica Aguirre. Buong buo ang pagkakabanggit nito sa pangalan ko na mas lalo kong pinagtakhan. Paano nito nalaman ang totoo kong pangalan? Wala akong maalalang may nakilala kong tao na katulad nito dati. Sino ka ba talaga? Bakit ka nandito? Buong tapang kong tanong sa kanya. Hindi ako dapat matakot at kailangan kong malaman kung sino nga ba ang taong ito na nanggugulo sa buhay ko ngayon. Hindi mo ko kilala, pero ang mga magulang mo, kilalang kilala ako. At sila ang dahilan kung bakit kailangan sumama ka sa akin ngayon. Matapang nitong sagot sa akin. Hindi ako agad nakapag-isip ng mabilis. Itong maglakad, palapit sa akin at hiniklat ang pulsuhan ko. Walang paalam niya kung kinaladkad palabas ng pinto kahit na nagpupumiglas ako. Ang kamay niya ay parang bakal sa pagkakahawak sa akin dahil sa nanlaban ako. Kung saan-saan nabubunggo ang katawan ko para lang makawala sa mga kamay nito. Bitiwan mo ako! Walang hiya ka! Sigaw ko sa kanya. Pinilit ko makawala sa pagkakahawak nito pero sadyang malakas ito at hindi man lang lumuwag ang pagkakahawak nito sa pulsuhan ko.
Huminto ako mula sa pagkakakaladkad nito sa akin. Tumingin ito sa labas ng shop at madalang na mga sasakyang dumaraan. At maging mga tao sa paligid ay hindi ako maririnig kapag sumigaw ako. Sino ka ba talaga? Bakit mo ba ito ginagawa sa akin? Muli tanong ko sa kanya. Sa halip na sagutin niya ako ay isang malakas na suntok sa tiyan ko ang naging sagot nito sa tanong ko sa kanya. At mula doon ay nanlabo na ng tuluyan ng mga mata ko at nakalimutan na ng isip ko ang paglaban sa lalaking nanakit sa akin dahil sa kirot na dinulot ng pagsuntok niya sa akin.